Actually, natanong ko si Ate V kung tatakbo ba siyang governor. Ay, anong sabi? Eto, Doy. Alam mo, meron niyang isang gwapong aktor. Ay, Tatakbo namang congressman. Saan? Oo, nangunguna sa survey bilang governor ng Laguna. Sino? Yan ang umiyak nung napasara yung ABS-CBN. Habang yung iba, abay talaga namang bumoto ng no to franchise eh. Oh, Pero nagulat si Kat kasi nga, parang off-stage na si, wala na sa stage si Alvin eh. Pero umappear siya sa stage para alalayan si Kat. Oo, di ba? Ay! Hindi kaya sila na talaga. Ano sa tingin mo? Di mo ba nakapanaginipan yan? Yung Kim Dami Chiu din at nagtatanong. Paolo Avellino, kung sila na nga pa. Naloka nga ako, di ba, meron isang actress dyan na umaten. Thursday yung ginanap yung Guillermo. Pagdating ko doon, Thursday na? Meron pa rin siyang Ash Wednesday dito. Ha? Talaga? Sabi ko, naligo ba yun? Sabi ko, Wednesday, Thursday ngayon. Oo, Clue! Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Po si Joseph Papa. At ito naman po si Papa Owa si Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa amin. Ay! I-chika mo na, dali. La 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 la, chika na namin tali. Ayan, ako Pero hindi ganyan Joseph. Oh, hindi yan yung yan yung sobrang jersey na dapat ipamimigay niya. Nalaman niya na parang, sabihin ko na, na yun, nalaman niya na, alam mo naman to, di ba? Wala na tayong gender changes dito, gender shaming, no? Oo, nalaman niya, parang, pareho pala sila ng gusto. Di ba? Pareho sila ng gusto. Ayun, hindi niya natuloy maibigay yan. Ang ginawa niya, bilang pagre-rebelde, kinulayan na lang niya ng silver yung number 1. Para baklang-bakla. Shimmering and glittering. Anyway. Uy, alam mo si Joseph, taga Batangas yan. Ano ba? Yes. Ano bang balita? Tatakbo ba si Ate V bilang governor ng Batangas or hindi na? Naku po, yan din po ang tanong namin kung tatakbo o hindi. Pero malaki ba ang chance? Siyempre, Vilma Santos yan. Pero yung mga tatakbong mayor at governor, magagaling din naman. So, aalamin natin yan. Parang safe yung sagot ni Joseph. Mukhang doon siya na may pangingiling din siya doon sa ibang tatakbo. Parang parang feeling niya baka hindi kasi kukunin niya sa mga Talaga na Oo, mahirap nang ngayon po sino mauna. Maunahan na lamang po. Taga-Lemery pa naman si Josa. Pero alam mo, nanay ng Batangas yan si Ate V. Actually, natanong ko si Ate V kung tatakbo ba siyang governor. Ay, anong sabi? Eto, Doy. Ay, tayo na? Ay, sorry. Wala ko Django. Basa. Ito na nga, yun nga, meron daw nagre-request sa kanya. Maraming nagre-request sa kanya na bumalik na sa Kapitolyo. Oo, at in fairness, miss na talaga ni Ate V ang kanyang mga constituents, lalo na yung mga pagbababa niya. Oo, pero syempre, praying for guidance pa rin daw siya to make the right decision. Oo. Siyempre sabi niya, I'm not getting any younger, but ang advantage, alam ko na kung ano mga priority o programa at mga projects na hinahanap at kailangan ng mga Batanggenyo. Alam mo naman si Ate V, 9 years naging mayor, 9 years naging congressman, 9 years naging governor. Ibig sabihin, para pagkatiwalaan ka ng mga tao for 27 years, di ba? Parang ano pa rin sila, parang craving for more. Lalo na't nagpahinga lamang si Ate V at nag-vlog siya during pandemic.
Oo, ayan. Ako, sa totoo lang, no? Kung maganda naman ang record ni Ate V, just go, why not? Alam mo naman mga Batanggenyo, pag maganda ang record, iluluklok ka nila sa pwesto ulit. Ako naniniwala, kaya pa rin niya ni Ate V. Yes. Oo, di Lalo ba? na't ganyan ng laki ng clamor ng mga Oo. Batanggenyo Correct. na maging inaulit si Ate V ng Batangas. Oo, alam mo, meron nga meron isang gwapong aktor. Tatakbo namang congressman. Ay, Yun ang balita ko. saan? Oo, sa probinsya. Blind item po ba ito, Tito Ochi? Oo, main item muna yan kasi syempre, kailangan makuha ko muna ang panig nung kung totoong tatakbo siyang congressman doon sa probinsya na yon. Ay, Oo, ha? gwapo. Oo, gwapo. Malakas ang apil. Ay, Bata pa ba siya, Tito Ochi? Oo, bata pa. Oo. malaki. Ang alin? Ang katawan. Maganda ang katawan. Ay, Oo, ang jaw. oh. Iliana. Ang jaw, Iliana. Ang jaw, as in yung panga niya. Bongga, apil din niya yun. Ha? Oo. Square jaw? Oo. Oh. Ang mata. Oh, Oh. ano? Square din. Ano? Hindi. Ano na yan? Singkitan. O alamin natin yan kung totoong tatakbo siya. Isa sa mga araw na ito. Kailangan makausap natin siya. Oo, ha? Pero ang sigurado, Lloyd, nangunguna sa survey bilang governor ng Laguna. Sino? Si Sol Aragones. Ah, si Madam. Oo, na kahit wala na sa posisyon, naglilingkod pa din. Oo, diba? Kahit wala na sa posisyon, talagang gumagala siya sa Laguna. At talagang ang daming nangihinayang kung bakit hindi siya nanalo. Ah. And this time, nangunguna si Sol Aragones. Oo. Kasi yan ang umiyak. Nung napasara yung ABS-CBN. Ay, oo nga. Habang yung iba, abay talaga namang bumuto ng moto franchise. Oo. Hindi, ito si Sol Aragones, okay yun. Yes. Oo, Diyos ko, tataya ako dyan. Si Madam. Oo. Sa inyo ba, Diyosa at saka nanay, walang nag-aalok sa inyo tumakbo? Naku, Diyos ko po. Oo. Nag-aalok nga sa akin, Senator. Hoy, tumigil ka! Ha? Oo, dito na lang ako. Pag tumakbo ko, paano ka doon? Ay, wag. Dito ka na. Huwag na tinatanong mo. Okay na si Diyosa na yung tumakbo. Hindi. Sanay naman yung tumakbo. No, sa court yan tumatakbo. Ah, Sa basketball court. Para mag-aalin ng pawis. Ha? Ayun. Bakit alam na alam mo, Tito Ochi? Di Alam ba, mo talaga yung source? di ba nga, binablog mo siya. Pinupost mo, di ba? Pinapost mo, di ba, yung mga kalandian. Tapos pagkatapos ng game, nasa Jollibee kayo. Di ba? Siyempre nanalo. Naku, kahit natalo, Oy. ano ka? Kayo naman, alagang isang ina yun. Wala, isang ina mo. Wala, isang ina mo. Tito Ochi, sa ano talaga, marami talaga nag-aalok sa akin na tumakbo ako. Oo, yan ha, ang dami. Ibig sabihin may clamor, no? Oo, kasi nga sikat siya sa Oo, Batangas. anong tatakbuhin mo? Hindi, fan na lang po yung 5K. Hindi pa na yung bida kasi yung hari ka, namatay ka din. Ayun, ang ilaw na uli. Nakakaloka ka, Diyosa. Visit eh. Oo nga. Takbo sa politika pinag-usapan sa panran pinasok eh. Ito na. Oh. Oo, maiba naman tayo. Oh. Ito nga, may ikakasal daw. This year, sabi nga ni Diyosa. This year? This year. This year? This year ba next year? Siguro hindi lang. Oo, this year daw ikakasal, pinaghahandaan na raw. Oo, pinaplano na raw. Nasa planning stage na ang kasal. Di umano, ha? Oo. Okay, tatanong na rin natin. Oh. Totoo bang ikakasal na sina Carlo Aquino Oh? at Charlie Dizon? This year? Sabi, confirm, di ba? No. Baka malay mo, next year. Pero hindi, seriously, this year daw, ikakasal na. Oo, kasi nga, parang nandun na nga sa planning stage. Naku, Tito Ochi, ano kaya masasabi ni Trina Candasa dyan? Kung saan may anak na si Mickey, Oo. si Carlo Aquino. Oo. Feeling ko na kay Trina, kung kilala ko si Trina, sa pag-interview ko sa kanya. Wag lang makalimutan ni Carlo
na meron siyang isang mithi. Ano mitin niya, Tito Oji? Tangi, mithi, yun yung pangalan ng anak niya. Akala ko may wish siya. Eh, ilang taon na ba sila? Parang mga 2-3 years Parang na lang. 2022 siya. Bagay, 2 years na, no? Medyo tagal na rin. Oo, tsaka bukod dyan, Mm. baby naman na bata, nasa right age na sila to settle down. Si Carlo, ilang taon na? 38. Si Charlie naman, 28. Ha? 28 na pala yun? Alam mo ba kasi nga last year, 27 siya. Paano na ba, ilang taon siya next year? Ilan? Galing mo talaga, Nay. Huwag mo nang paano sa akin kung ilang taon na si Charlie, 2 years after. Years. Ayun na. 30. Ang galing mo Kaloka. O anyway, Kasi basta. tamang edad na nga naman Oo. din pala. Pero sila na rin pasagutin natin kung gaano katotoo na sila ikakasal na. Oo nga. Hintayin natin ang panig ni Carla at ni Charlie kung anong masasabi nila dyan. Wala naman nagpo-protesta. Akala mo lang wala, pero meron! Mas meron kang halak. Hindi lang matatanggal talaga yun. Akala ko pasado na yung acting ko sa'yo. Yung barang plema sa lalamunan. Wala naman masyadong ini-stack mo yan eh. Baka may sumabit ka, Tito Oji. Hirap akong intindihin yung sinasabi niya eh. Nasa kaliwa ko pa siya. Akala ko nung pasado na Tito Oji, Diaz acting mo. At ito nga pala galing tayo sa press con para sa darating na June 1 concert ni Darren Espanto Oh! sa Araneta Coliseum. Wow! Oo, eto ang ganap. Eto na nga, Loy. Dumalo tayo sa MediaCon ni Darren para sa 10th anniversary concert niya na gaganapin sa Araneta Coliseum sa June 1. Isinabay na rin ang release ng bago niyang single, Hanggang Kailan. Hahabol sa tulad mo. Hindi na muling magpapaloko. Pagod na ako. Ayoko na umasa pa. Mas okay na sabihin tama na. Ngayon ako'y nag-iisa. Puso'y sawang-sawa na. Hanggang kailan ako maghihintay ng isang panghabang buhay na pagmamahalan na di na ako sasaktan. Sinurpresa rin ang video greeting si Darren ni na Vice Ganda, Ogie Alcacid, Eric Santos, Anthony Jennings at Maris Racal. Ikinuwento rin ni Darren na puro transformation ng stages sa bawat number ang makikita. Kaya masusulit tiyak ang panonood ng mga tumatangkilik sa kanya, lalo na ang mga Darrenatics. Kaya ito, curious lang kami kung nagbago ba ang timbre o range ng boses ni Darren habang nagbibinata. Opo, lahat naman siguro kinakabahan kasi bigla na lang may iba yung kailangan mong kantahin, yung mga kanta na sanay mo nang kantahin sa ganitong key, biglang hindi mo na maabot one day. And then natuwa ako kasi after a year or two, bumalik naman po yung range ko. Training lang talaga eh. Tsaka persistent vocalization and stuff like that. So, ayun po. It's really how you keep taking care of your voice din. So, yun, na-surpass naman yung puberty. Ayun, maraming salamat po mga kapamilya. Please watch D10, my 10th anniversary concert. June 1 po yan sa Araneta Coliseum. Please grab your tickets now. Maraming salamat. Ayan! Ayan. Ang concert ni Darren Espanto, June 1 sa Araneta Coliseum. Yes! Yan na yung kanyang 10th anniversary sa show business. Di ba, Nay? Oh. Meron kayong libreng ticket, Tito Oji. Meron daw libreng lozenges. Ha?
Hindi nga dito, OG. Bilang siya naman naging paborito ko noon sa The Voice King. O bakit naman sinusumbat mo yung pagiging paborito mo? Ginusto ba ni Darren na maging Oo paborito mo nga. siya? Bumili ka ng ticket para masabi ni Darren na sumusuporta si Josa sa akin. Gusto talaga ako ni Josa. Ganon. Abangan ko na lang yan sa TikTok. Oo nga, minsan na-discredito na yung mga shows dahil ang dami-dami talaga na dinadala sa TikTok. Lalo yung mga 2 nights, 3 nights, di ba? First night pa lang, napanood mo na yung buong concert sa TikTok. Correct. Yun nga lang talagang iba yung experience talaga. Pag ikaw mismo nandun, Ay, nanonood mo ng live, Lalo yung kay Gary B. Na Sir Gary. diba? Nakaka-bless. Yun. Hoy, nakakatuwa Talagang Diyos ko, nag-viral yung yung pag-alalay ni Alden kay Catherine. Tanggapin niya yung award niya bilang box office queen na nakaraang Box Office Entertainment Awards 2020. Yes, yung Guillermo Awards. Akala ko nga hinalikan niya yung kamay ni Catherine. Hindi Kinalalayan lang. Pero nagulat si Kat kasi nga, parang off-stage na si wala na sa stage si Alden Pero umappear siya sa stage para alalayan si Kat. Diba? Ay! Hindi kaya sila na talaga. Ano sa tingin mo? Di mo ba nakapanaginipan yan? Hindi pa Matulog ka na kasi Gusto dito, ko OG. nga mapanaginipan yung Kim Pao. Oh, Yung Kim dami Chu din at nagtatanong. Paolo Avellino kung sila na nga pa. Oo. Hindi pa rin ako makapanaginip. Oo. Basta pinanonood ko lang, nasa episode 28 na ako so far. Ay. Nagigigil talaga ako dyan, Ha? Sabihin mo na kasi, Paolo. Chairman, sabihin mo na, ikaw si Ninja Boy. Ay. Nauudlot, may mga nagte-text, may tatawag. Diyos ko, hindi tuloy masabi niya kay, Secretary Kim. Ay. Di ba? What's wrong with Secretary Kim? What's wrong with Paolo? Ano yung sabihin? Kaya nga, syempre, hindi haba yung matatapos agad ng kwento, hindi ba? Pero syempre, sa pagdaraan ng mga episodes, talagang kapanapanabik ang bawat episode. Kaya very good yan. Yung view, ano ba naman? Pagbigyan nyo na kami. Baka pwedeng 3 episodes isang araw. Nakakaloka. Ganun ka kabitin? Oo, nakakaloka. Panoorin mo kasi, no? Oo nga Oo. Anyway, mabalik tayo dito kay Catherine at Oo. Alden. Si Alden ay tinangal na box office king Yes. dahil doon sa kanyang 5 breakups and a romance Yes. with Julia Montes, no? Bakit hindi si Julia ang box office queen? Wala kang pakialam. Natatanong ba? Hindi nga, si Catherine, kasi syempre, parang naungusa naman na a very good girl. Yung 5 breakups in our romance. Kaya si Catherine ang tinanghal na box office queen. Yeah. Yung phenomenal box office king and queen naman, ayun naman ang nakuha ng Ding Dong Marian because of Yes. almost 1 billion na kinita ng Rewind. Yan. So, ganun pala yun na yan, no? Pag halimbawang walang pelikula na phenomenal yung box office sales, ang box office king and queen na yung pinakamataas na na award na matatanggap. Sino pa ba ibang nanalo? Ay, ito na nga na. Congratulations, di ba? Ang Film Actor of the Year, si Ding Dong Dantes at saka si Piolo Pascual para sa Malyari. Ang Film Actress of the Year, si Miss Vilma Santos para sa When I Met You. Ang Primetime TV Drama Actor of the Year, Dennis Trillo. At ang actress naman, si Barbie Fortesa para sa Maria Clara at Ibarra. Ang Daytime TV Actor and Actress naman, si Richard Yap at saka si Jillian Ward para sa Abot Kamay ang Pangarap. At ang Prince at Princess of Philippine Entertainment, si Donnie Pangilinan at si Bel Mariano, respectively. Ang Movie Supporting Actor of the Year, Enchong D. At ang Movie Supporting Actress of the Year, si Alessandra De Rossi. Wow! Okay. Ang TV Supporting Actor of the Year, si Sir Tirso Cruz III para sa Maria Clara at Ibarra. At ang Supporting Actress naman ay si Miss Pinky Amador para sa Abot Kamay ang Pangarap. Nakunay si Ding Dong Dantes at saka si Marian. Humakot talaga ng award kasi sila din ang most popular love team for movies. Pero naman sa television, ang most popular naman na love team ay si Ruru Madrid at si Bianca Umali. At nako, eto, ang Concert of the Year, Dear Heart! The concert series sa MOA ni Ma'am Sharon at Sir Gabi. At ang Male Concert Performer of the Year, si Bamboo. Ang Female Concert Performer of the Year, si Sarah G. Para naman sa concert na Sarah G. x Bamboo. Congratulations!
Oo nga, no. Pag narinig mo yung mga pangalan, ay, deserve. Oo, alam mo, isa yan sa mga pinupuntahan lagi ng mga stars, lalo na pag nananalo sila. Kasi noon pa yung Guillermo pa yan eh, noong araw. Nung nag-start ka ba na sa showbiz 35 years ago, may Guillermo na? Oo, umaattend pa kami niyan. Talaga. Oh, naloka nga ako, di ba? Meron isang actress dyan na Oo. umattend. Oo. Ay, Thursday yung ginanap yung Guillermo. Oh. Pagdating ko doon, ha? Thursday na? Meron pa rin siyang Ash Wednesday dito. Sabi ko, naligo ba yun? Sabi ko, Thursday ngayon. Oo, na. Hello! Huwag na. Baka ma-vlog tayo. Sino? Basta. Sige na. Huwag na. Nakakaloka, di ba? Ash Wednesday, Thursday, meron pa rin cruise. Baka mahalaga talaga sa kanya yun. Baka naman paano niya yun, parang panatahanan niya na 2 araw na hindi niya huhugasan yung buong mukha niya. Yun naman yun. Baka nga ganun ang rason niya, di ba? Anyway, Pero active pa rin siya ngayon. active. Oo. Napapanood namin sa TV? Pati sa vlog. May vlog. Ano ba? Sino yun? Ay, naku, basta. Ang damo, Tito Oji. Ay, ganun talaga. Anyway, ayun na nga, hindi mabalik ako sa Guillermo. Oh. Yan ang isa sa mga kinikilala. Aside from Korean. Talaga nag-aate, nandyan yung mga tao. Pamas! Yung mga award-giving bodies talaga. Yung mga nagsulputang parang kabuti pa, yung ibang mga award-giving bodies, katulad sa mga schools, wala, kinikilala rin naman yan. Kaya lang hindi na inaatenan ng mga stars. Parang binibidyo na lang sila, hindi na sila personal na pumupunta doon sa auditorium para tanggapin yung kanilang award. Kasi nga, ang dami-dami na masyado, parang 10 pera na lang yung mga recognition chenes ng mga schools. Kaya dapat isang school lang eh. Kasi nung araw yung Anak TV, yung UST, ay pinupuntahan yan. Mga panahon ngayon parang nagpapadala na lang ng representative para yun ang tumanggap or kaya video na lang, puro gano'n na lang nangyayari. Kaya ang Guillermo para atinan ng mga artista. Ibig sabihin hanggang ngayon kinikilala nila yon. Prestigyoso. Prestigious award-giving body yun. Yeah. Pero hindi rin naman natin binabaliwala yung pagkilala ng mga schools sa mga natatanging celebrities natin. Yes. Oo. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Siyempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manonood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayong bagong vlog dyan. At syempre, nais natin magpasalamat kay Dr. Jessica D. Hi, Doc! Para po sa aming eyewear, ang Ideal Vision. Thank you so much! At yung mga po dyan, mga brand managers, o kaya po yung mga HR po dyan, na magkakaroon po ng mga corporate events na pwede po mag-organize ang Lavida Events ni Mama Loy kasama ang aking mga angels. I-visit niyo lang po ang lavidaevents.com para po sa inquiries. Maraming pong salamat! Yan, At Josan. ako naman, syempre tuwing sasapit ang buwan ng Mayo, may mga tradition sa Batangas, kaya panoorin niyo sa aking social media account. Ayan. Wow. At syempre pa, ating panayam pa rin kay Mosang. Ay! Oo, ha? Di ba? Na talagang yung mga tao ay pinapalakpakan si Judy Anzan. Nadukot agad. Kung paano tinulungan si Mosang. Bakit nadukot? Kinuha agad sa YouTube, inilagay sa TikTok. Oh my God. Ang dami magnanakaw. Anyway, baka natutuwa lang sila, Diyos. Oo, kaya hindi nila alintana yung paghihirap ng iba. Okay. Bakit gusto nila ipangalandakan yung mabuting gawa ni Judy Ann? Sana nga. Pero mas maganda pa panoorin yung buong episode. O, doon mismo sa channel. Oo! Kami nagpagod. Ha? Yung mga nagnanako sa TikTok. Sana man lang nilalagay nila doon watch full episode on Audio DS Vlogs, diba? Sa mga ito. Masyado lang siguro sila natutulong. Anyway, in this Skin Beauty and Wellness Yes. Center, ayan ha. Diyan po yan sa ABS-CBN. Ang daming tabi sa babanda. Doon po sa Grandia Place. Yes. Oo. Sa At may sa Watson, gilid sa lang, gilid. gilid lang ng Watsons po yan. Oo. Ha? Kasi yung ibang mga kapalpakan ng ibang
Derma Clinic. Ah. Andun pumupunta para ipaayos, Ah. ipa-repair, ipa-troubleshoot. Ang dami din nagtatanong, sino daw ba yung mga clinic na yun? Naku, wag na. Oo, basta alam na nila yon. Ha? Pag hindi na bumalik sa kanila, baka nasa iba na. Ha? Nasa LV na yun. Oo. Oo, di ba? At syempre pa ang ating pasasalamat sa Momo. Yes, ito yung Korean-inspired food alternative that offers different variety of your favorite K-drama food like egg drop, kimchi rice, ramyeon, and K-pop snacks. Yeah. Natikman na po namin. Apakasasarap. In True. fairness. Kaya pala may 8 silang branches. Ang dami. Oo, at open sila para sa franchising. Ay, Oo, kaya, Tingnan yun. oo, di ba? baka ito ng next negosyo Oo, mo. natikman na natin yun. Diyos ko talaga mga patay gutom ka. Ha? Parang inubos natin. Ha? Bakit pa si Jose? Oo. At magbubukas pa sila sa California. Di ba? Oo. Anyway, maraming salamat din sa RCC Staffing Solution USA. Yes. Ayan, kay Sir Romer Aha. Gutierrez Hanson. Yes. Oo, RCC Staffing Solution, yan po yung mga tumatanggap ng mga nurses, ng mga teachers Teachers. mula nito sa Pilipinas para dalhin sa USA habang inuubo po si Josa at siya po ay hindi po namamasukan bilang nurse, bilang pasyente. Ensayo, pasyente, pasyonto. So, yun. Basta mag-message lang kayo sa kanilang fan page. Okay? Yes, at syempre yung Cebu Grand Hotel. Yes, Cebu Grand Hotel. Ayan. Oo. Oo. Kung nakaisip kayo mag-Cebu dyan, kayo mag-stay sa Cebu Grand Hotel. Dahil sa ilalim niya, sa baba niya, may Starbucks, may mga ibang restaurants, may fast food, tsaka merong reconstruction, ganyan. Yes. Sa Escario Avenue niya. At kung magboboracay naman sila na Syempre, huwag nakakalimutan ang Mandarin Bay Resort and Spa. Yes. Oo, nasa Station 2 sila. Yes. Pinakabago yan. Napakahaba ng swimming pool Diba? dyan. Oo, ha. Stay kayo dyan, ha. At syempre, ngayong araw to, May 16, Uh-huh. ay ihahatid natin para ma-confine na si Josa. Ha? Ubo. Ha? Kakaloka ka, kanina ka pa ubo ng ubo. Oo. Sabi lang hindi nilulunok ang buhok. Nahawi lang yun. At syempre pa ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Wasin Oli Diaz, yung lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kayo nang gigising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every kissing is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilig sa amin? Chika mo na, dali. La 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 la. Chika mo na, dali. La 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 la. Chika mo na, dali. Bakit iba mo yung best mo kahit third voice? Wala na talaga ako ginawan tama sa inyo. Ang sarado na nga. Hindi mo lang second voice, third voice. Nakakaloka. Sabi nyo na nga ilaw. Wala na kayo. Hindi ko na ganyan tama sa inyo. Ayaan mo na. Last na po ni Josa. Wala ba kaming ginawang tama, Josa? Abaan pa po natin. Alam nyo, nabitin ako sa episode.